Paano ka mag-aasawa? Asawa agad, ha? Sa dami ng pwedeng sabihin, asawa agad. Yan ang mga taga Darul Bayda, asawa agad. Hindi. Pero very practical sense na very sensible question. Papipiliin ka sa yaman, pamilya, kaalaman, at pera, at kalusugan. Ha? Tanong natin si Muhammad Chale. Muhammad Chale, saan ka? Ha? Masya Allah, yaman. Mahilig sa yaman. Bakit kayamanan, bro? Paano ka makakatulong sa Islam at sino ang gusto mong tulungan kung ikaw ay hindi makagalaw at nakahandusay? Na hindi ka makapagsalita, hindi ka makalakad. Sandali, oh. Sandali. Kung ikaw ay may yaman at meron kang sakit, hindi ang yaman ay siyang laging solusyon sa kalusugan. Maraming may sakit na hindi mapagaling ng yaman. Di ba? Hindi, maraming mayaman, nakahandusay sa ospital, hindi makagalaw. Hindi makagalaw, bro. Hindi makapagsalita. Hindi niya makain ang gusto niyang kainin. Oh, di ba? Okay. Kaalaman. Importante ang kaalaman. Mahalaga ang kaalaman. Bakit? Dahil pag wala kang kaalaman, mangmang, madilim. Pag wala kang kaalaman, lalo na kung wala kang kaalaman sa Islam, gumagawa ka ng mga bid'a, wala rin sa isang buhay mo, nandyan tayo, kailangan yan, pero yung kalusugan mo, hindi mo may sagawa ang pagdarasal. May sakit ka at hindi ka makapunta dito sa Darul Bayda University. Diba? So, anong gagawin mo? Ngayon. Okay. Marami kang pamilya, marami kang mga anak. Nagsisiiyakan sila, nandyan sila sa'yo. Pero ang problema, wala kang magawa dahil ikaw ay hindi makagalaw. Mahina. So bro, ang lahat ng ito na nabanggit natin na mga napakalaking biyaya ng Allah sa atin, ang yaman, ang kaalaman, pera, pamilya, lahat yan mahalaga. Pero kung may tutuusin tayo na tunay na pinakadapat mahalaga dyan, nangunguna ang kalusugan. Dahil pag nandyan ka sa kalusugan na yan, pwede mo nang matamo yung mga yan. Pwede kang magpayaman, pwede kang mag-aral, pwede kang mag-asawa ng 2, 3, 4, pwedeng isa lang kung ikaw ay stick to one, okay? Tapos, ano pa, kapangyarihan, pwede kang mag-mayor sa inyo because you are healthy. That is why the American people, they say that health is wealth. Because when you are healthy, you are already rich. Tignan niyo yung hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya. Hadith ito, mga kapatid. Man asbaha minkum aminan fi sirri, muwaffa fi jasadihi, wa lahu yawmu qutihi, faka'annama izat lahu dunya wa ma fiha. Allahu Akbar. This is a great blessings of Allah to the Muslims itself. Anong sinabi dito ni Propeta? Kung sino sa inyo, na nandoon sa lugar na mapayapa. Nandoon ka sa lugar na mapayapa. Kung sino ang sa inyo ang nandoon sa lugar na siya ay nasa kapayapaan. Walang gulo, nasa tahimik, mapayapa, malaya, anong gusto niya, pumunta doon maski gabi, okay. Kasi hindi siya nangangambat, natatakot sa mga tulisan, mga rebelde, mga kung sinong pwedeng kumitil sa kanyang buhay. At ikaw ay nasa mabuting pangangalusugan. At nakakakain ka ng sapat na, engineer, sapat na nakakain mo na maski bulad o tamban o itlog o pansit na kanton. Mapimuskila, simsim, sawa-sawa, importante, nakakakain ako na gusto ko yun. At pag yan ay nanatili at meron kanyan, parang ikaw, alalaong baga ang mundong ito,
Ang lahat ng mga biyaya dito sa mundong ito, ang kapangyarihan, inasa sa'yo. Because you are in the very peaceful place, you are in sound, good health, and you can buy or you can eat whatever you want, even how small, even how little it is. But the point is that because you all have these blessings, it seems that all the blessings of Allah for you in this world is with you. Tignan mo yan, bro. So, anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Napakahalaga sa atin na tayo minsan ay magmuni-muni. Na ikaw ay nandiyan, na ikaw ay nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala at samantalahin mo ang lahat bago pa dumating ang lahat ng mga ito na pwedeng hindi mo na matamo. Minsan, ang tao, hindi niya mararamdaman ang kagandahan ng pangangatawan hanggat hindi siya nagkasakit. Ang tao, hindi rin niya maranasan ang tamis at kagandahan ng buhay pag hindi siya dumaan ng hirap sa buhay. Tama? Sa mga pagsubok. Ganon din ang tao, pag siya ay hindi niya naramdaman at hindi niya matatamo ang anumang kaligayahan pag hindi siya dumaan ng mga lungkot at lumbay. So, this is life. Kailangan natin itong pagtuunan. Oh, nahanap na ba yung ano pwedeng ilabas dito? Ilagay natin yung Vitamax. Sinong may Vitamax sa inyo? Sa amin, sa Marawi, merong Vitamax. Punta ka doon sa Padyan, sa Sulutan. Meron kang, ano ba tawag doon? BHSD? Ano? Ha? Oh, BHS. HDW. HDO. Ayun, tama, HDO. Are, kailan nyo ito sa Padyan? So, HDO. So, sa Sultana, di mo tayo sa mga kuwana. Ha? Ilagay mo lang dyan, bro, para mas okay. Steady mo lang dyan. Ito. Ha? Di ba sa HDO? Okay, so anong pangalawang biyaya na nabanggit doon, Ustad? Anong pangalawang biyaya? Ang sinasabing kalusugan? As-sihatu wal farag. Ano yung farag? Oras. May oras, bro, na ang gusto mong gawin, hindi mo na pwedeng gawin. Lumipas na kasi. Ang nakaraan, pwede mo bang maibalik? Sino ang kaya niyang ibalik ang nakaraan? Ala-ala, pwede mong ibalik. Di ba? Pero hindi na siya katulad. Walay sa ams kamitil yawm. Hindi. It is not what is yesterday, is the same as today. Totally different. Mga Muslim, oy, ito mga marites itong dito sa likod. Anong pinag-usapan nyo dyan? Di ba? Jericho. Anong sinasabi natin? Usapin natin tungkol sa? Nawala na naman si Jericho. Nasaan ka na, bro? Nasaan ka nung ikaw ay nawawala? Natapos natin yung zakah. Hindi, punta ka sa pag-aayuno. Pang-apat na haligi ng Islam. Okay, bro, ang oras. Bago natin yan kunin, ang oras. Gaano kahalaga sa yung oras? Dahil? Ang bilis na ang buhay ng tao. Inshallah. Ang halaga ng oras, mahalaga. Kasi ang bilis ng oras ng tao. Time is gold. Oh, ano pa? Wallahi bro, kung may nagsasabi, engineer, na ang time is gold, in Islam, time is not only gold, but your time is your life. Pag nawala ng oras mo, wala na ka, diri sa mundo bay. Hindi mo na alam, saan ka na? Diba? So, ganun kahalaga ang oras. Ang oras, ito na yung ating buhay sa mundo. Gaano kahalaga ang oras sa atin? Kasi pag lumipas na at hindi mo na nagawa ang gusto mong gawin, lalo-lalo na pagsamba sa Allah, ay hindi mo na siya pwedeng may balik. At pag ikaw ay nagtigulang na, gagawin mo pa rin yung mga gusto mong gawin, dili na yun mao sa katulad na imong gibuhat kay dili na siya maayo. Di ba, kapatid da Yusuf? Ganun kaalaga. So mga kapatid, mata ni magbunong fihi na katirun minan nas. Dalawang mga biyaya na nakakaligtaan ng tao.
ang kanyang kalusugan at ang kanyang oras. Habang ikaw pa ay malusog, bro, samantalahin mo na gawin ito sa ikalulugod ng Allah at pagsamba sa Kanya. Habang ikaw ay may oras na kaya pang pumunta rito, wallahi namangha ako sa isa sa mga kasama nyo, bro. Isa sa mga kasamahan nyo dito, ang layo-layo ng kanyang bahay. Dumaraan ng 2 train station, magta-taxi pa, pumunta lang rito, mahigit 1 oras bago siya dumarating dito. Siya pa ang nagbabayad. Dito ba sa Darul Baida, pag kayo ay nag-taxi, may reimbursement? So sarili mo, isipin mo, alladina yunfiquna fi sabilillah. Alladina ma'atahumullah wa yunfiqu fi sabili. Yaong sila na pinagkalooban ng Allah ng kanilang mga biyaya, na ito'y ginagamit din nila para sa Allah. Magsasaksi at maraming barakah. Ang yaman ay binigay sa inyo ng Allah na ito ay gagamitin din para sa Kanya. Alhamdulillah. Okay, mga kapatid, as-sawm. Wa ma ma'na as-sawm. Ang sawm, sa lugha, ang ibig sabihin nito ay pagpigil. Pagpigil. Kaya mo pigilan ang sarili mo, bro? Ha? Depende. Kung kaya mo, ba, pagigilin ng asawa mo na... Muna lang asawa mo Asawa na naman. Asawa na naman. Sige. Anong pipigilan mo sa asawa? Ha? Hindi ka na magsasalita kasi naka-live na tayo. Okay na yan. Sige. Hindi mo kayang bawiin ang sasabihin mo. Hindi na may edit yan, bro. Hindi mo na may babalik yan. Live na yan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kung bakit, tignan nyo ang Islam. Kung bakit tayo tinuturuan ng mga 5 haligi na ito. Kasi ang Islam, kilos. Tutunghayan natin ang Islam na 5 haligi, lahat ito kilos. Pagsabi ng shahada, la ilaha illallah. Testifying that there is only one God, Allah. Wa iqamis salah, ang pagpapatira pa ng 5 beses sa isang araw, galaw at kilos. Ganun din ang pagbibigay ng zakah. Kinuha natin ng zakah para ito ay linisin ng ating mga yaman at karapatan nito ng Allah at karapatan ng iyong yaman at karapatan ng mahihirap sa iyo na 8 sila na kinakailangan na dapat bigyan. Kilos, gagalaw ka. Ang pag-aayuno kilos dahil ito ay pagpigil. Ang Hajj ay kilos. Pupunta ka, hindi ka upo sa bahay, magtatawaf ka, magsasai, kilos, gagastos ka ng pera. So, all over, in conclusion, when we talk about Islam, Islam is about action. But not only that, because it is not enough that you do such action without faith. We need faith in our heart. Kasi ang pagbabasya ng puso. So, diyan papasok ngayon si iman. Ang iman ay siyang pananampalataya na tunay, na tigib, na panindigan ng puso, na ang puso ang kumikilos. Puso ang umiiral. Puso ang gumagalaw. Hindi ang parte ng katawan. Puso. Ajib. Ang puso rin ang nag-iisip. Ang puso ang nakakaramdam. Ang puso ang siyang nag-iisip. Walahum qulubu la yafqahuna biha. Sabi ng Allah sa Quran. Mayroon silang mga puso na hindi nag-iisip. Pero paano mag-iisip ang puso? Hindi ba dapat sabihin doon ang puso na silang hindi nakakaramdam? Pero ang sinabi dito, puso na hindi nag-iisip. Quran yun. Bakit kaya? Pinapaira lang kasi isip. Okay, kung ikaw, tanungin ko, ano ang dapat mong pairalin? Ang puso mo, ang isip mo? Bro! Inom ako ng tubig kasi baka... Nari, tunap manipteruno ka. Bismillah. Bro, ang puso,
ang siyang magbibigay para sa kaligtasan at tanggapin ang ating mga gawain. Ang puso ang siyang mag-iisip at siya ang mag-uutos sa utak. Pagkatapos, pag dumating sa utak ang siyang magmamaneuver. Nasasabihin niya sa kamay, sa paa, at sa lahat kung anong gagawin. Ang nagdadrive ang utak. Pero una dapat kasi ang puso. Kasi ang puso, diyan ang motor. Diyan siya yung lahat. Siya yung utak. Makina. Siya yung makita ng buhay natin. Kaya minsan, may mga tao na matatalino, utak ang pinapairal at hindi puso, wala, sablay yun. Sablay, kasi ang pinairal nila ay ang kanilang utak. At maraming mga tao na nangaligaw dahil utak ang kanilang pinairal. Sasabihin nila na kung ang mantik, kung ang logic namin, if our common sense and our logic cannot be accepted by what based on what our understanding in the Quran, in the hadith of the Prophet Muhammad, so totally we do not believe that. Because Allah has given us the knowledge to think about what is right between right and wrong. But if my mind doesn't agree with what is in the Quran, in the hadith, I don't agree. Yan ka, naligaw, bay. At maraming nangaligaw ng mga kamusliman dahil hum yufaddiluna al-aql muqaddam ala naql. Ang utak ay mangingibabaw kaysa sa kasulatan, ang Quran at saka hadith. Whereas ang Islam, ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlus Salaf, na totoong pinag-iwanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, mangingibabaw ang Quran at hadith, mas hindi ka panipaniwala, hindi tatanggapin ng puso, at hindi tatanggapin ng utak, mangingibabaw yun. Kasi yun ang kitab ng Allah, kasulatan yun ng Allah. Nakuha, bro? Ganun kahalaga ang peanut butter. Para ganaan sa ano na puso. Okay, sige lang. Tahimik sila sa pagkasalita ko. Tahimik sila pagkasalita. Sige lang. Sige lang, bro. Ano ito? Juice. Okay, good. Okay, mga kapatid, sayang yung oras. Pag lumipas ito, hindi na natin ito may babalik. Tama? Kaya, samantalahin ang oras. Anong oras ngayon? Ang usapin patungkol sa siyam. Wa ma ma'na siyam. Sa literal na kahulugan ng saum ay ang pagliban o pagpigil. Pagiban. Ano to? Bakit pagiban? Pagpigil ito dapat, bro. Hindi pagiban. Pagpigil ng sarili mula sa anumang bagay, kakainin, iinumin, anuman, halimbawa, pinahiwatig ng Allah o sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na si Maryam ang siyang nagsabi, inni nadhartu lirrahmani sawma. Look at the word sawma, pagpigil. Ang mga sinauna, kung dapat ay mag-ayuno na hindi magsalita. Sana nga naging batas din natin yan ngayon. Actually, batas natin na bawal magsalita, maliban sa tama, maliban sa katotohanan. Di ba? Pero, bakit lumalagpas tayo? Kasi, walang batas sa Sharia ng Islam na mag-ayuno ka na hindi ka magsalita. Pero actually, nung una, pagpigil. Ito, si Maryam. Noong si Maria ay nanganak na, nadala-dala niya si Jesucristo at bumalik siya sa kanyang lugar, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya na pag sila ay nagtanong sa iyo, anong nangyari, anong isasagot mo, nangamba siya, natakot siya, magiging masama ang kanyang puri dahil sa batang ito na siya ay birhin at kilala ang kanyang pamilya, para sabi ng Allah sa kanya, huwag kang magsalita. At sabihin mo sa kanila, inni nadhartu lirrahmani sawma. Katotohanan ako ay nagpanata sa aking mahabagin na Panginoon, ang Allah, na ako ay magpipigil ng salita. Anta fi kalam gir katir, ana mafi jib. Mafi. Hindi magsasalita. Kasi pinagutosan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mada yashiru ila hadal walad. Sasabihin niya dun sa mga tao na nagtatanong sa kanya,
Ya Maryamu laqad ji'ti shay'an fariya. Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'aw wa ma kana ummuki baghiya. O ikaw na si Maria, ikaw na Birhing Maria, o ikaw na kapatid ni Harun. Napakaganda ang iyong puri at ang iyong pamilya, ang iyong ina ay hindi kailanman nabalita na anumang masama, ang napakababuting tao ang iyong ama. Ano itong batang ito na dinala mo sa amin? Isa itong kalapastangan. Isa itong kahihiyan sa pamilya ni Imran. Mafi kalam. Mada asyara ila walad. Sabi niya itong bata. Kayfa nukallimu? Paano namin pausapin ang batang ito? Nagsabi ang sanggol na si Jesucristo. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Allahu Akbar, this is Islam. Ikaw na Kristiyano na nanonood ngayon, tignan niyo si Jesucristo nagturo ng Islam. Siya mismo, sanggol, bata, pa lamang nagsalita na siya at nagsabi siya. Ako, sabi ni Jesucristo, ay alipin. Hindi ako anak ng Diyos. Kalapastangan sa sinumang tao na nagsabi na ako ay anak ng Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi manganganak. Wala akong ama. Ako ay bilang nagkaroon ng ina dahil sa kapahintulutan at biyaya at habag sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang tanda sa kakahiyan ng Allah na pwede niya gawin ng lahat. So, anong nangyari? Ako ay pinagutusan ng Allah, sabi ni Jesucristo, na ako ay isang alipin at itinalaga bilang propeta sa inyong mga angkan Israel. At ako ay inatasan na magdarasal at magpatira pa ng 5 beses sa isang araw. O magpatira pa at mag-ayuno at maging mabuti makitungo sa aking magulang, sa aking ina. Mga kapatid, so this is the teachings of Islam. In the first place, before the coming of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there was already Islam. And the fact of the matter is that all the prophets of Allah, all of them, start from Adam until the end, from the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all their teachings are Islam. Nothing else. To convey the message of Allah, the oneness of Allah, isa lang ang Diyos na nag-iisa. Pero ang tao, iba ang sinamba at ibang kinilalang Diyos. Yun ang unang mirakulo. Hindi lang yun ang una. Ang unang mirakulo ni Isa ay siya ay ipinanganak na walang ama. Pangalawang mirakulo niya ay siya ay ipinanganak na nasa sanggol pa lamang o nasa duyan pa lamang at siya nakapagsalita. At siya mismo nagpakilala na siya ay isang alipin at siya isang propeta. Ano pang gusto mo na dalil? Mayroon silang puso na sarado na ang kanilang mga puso. At bulag na ang kanilang mga puso. At hindi na nakakaramdam at hindi na nag-iisip ang kanilang mga puso. Okay, mga kapatid. So ngayon, naintindihan ko pala ang ibig sabihin ng ustad ng Psalm ay nabanggit pala sa Quran na ito yung pagpigil. Dapat natin pigilan ang pagsasalita, lalo na kung alam mo na ang salita hindi mabuti. Wallahi, maraming biktima. Ako, ikaw, lahat tayo. Biktima na nakakapagsalita na nasasaktan natin ng ating mga asawa, ating mga anak, kaibigan, kapitbahay, lahat dahil sa hindi pagpigil ng dilang ito. So, isa sa mga pangitain ng totoong Muslim at mabuting Muslim ay siya yung tao na bago magsalita, mag-isip muna. At isipin niya na ang kanyang salita hindi makakasama sa kapwa-tao. Okay. So, ang pag-aayuno dito ay nangangahulugan na maging tahimik, na umiwas sa pakikipag-usap. Kasi yun nga, pagpigil. So, nagpigil siya sa pagsalita. Sa punto ng Islam, ang Psalm ay nangangahulugan na pagliban mula sa pagkain, inumin, pakikipagtalik mula bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. So, baya, ginawa nga, ari-gari na, Dinga sa din sa baya ginawa ka. Kasatawa pimbayaan niya na ginawa niyan, natawa miya dadag. Correct. Okay. So, ang pag-ayuno ay hindi lang nag-ayuno at hindi lang pinagutusan ng mga Muslim na sila ang mag-ayuno. Datapwat,
pati ang mga nauna. Hindi pa dumating si Propeta Muhammad, nag-ayon na si Maria. Di ba? Ang pag-aayon nila dito ay hindi siya makapagsalita. Pero bago pa yan, ang mga angkan ni Israel, si Propeta Musa, si Propeta Isa, at ang mga nauna pang mga propeta, si Daud, si Sulaiman, lahat sila ay nag-aayuno. Allahu Akbar. Dalil sa Quran. Very good. Min qablikum la'allakum tattaqun. O kayo na mga mananampalataya, pinag-utusan o inubliga sa inyo ang pag-aayuno sa katulad ng pag-ubliga namin sa mga nauna sa inyo. Ang mga Hudyo, mga Kristiyano, ang mga nasinauna, nag-aayuno sila. Actually, ang mga Hudyo, pag-uutos sa kanila ng Allah, 40 araw. Sa mga Kristiyano, 30 plus days. Ngayon, binago nila ang pag-aayuno. Sa kapanahonan na dumarating ang tag-init, sasabihin nila, alam nyo, mainit ang panahon ngayon. So, hindi natin kaya. Itong pag-uutos sa ating 40 araw, gawin natin 20. Ano man, ang 20 karon, yung 20, bayaran na lang sa susunod na taglamig. Shufa al-Yahud. Shufa ha'ula al-Yahud. Kaifa yubaddiluna yughayyiruna syari'atillah. Kung paano nila baguhin ang mga batas ng Islam o ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So ngayon, sa Islam, dito ang dalil na kung saan na sinabi ng Allah pagkatapos doon sa aya na binasa natin, ayamim ma'dudat. May mga espesipikong oras o mga espesipikong araw ang pagsagawa ng pag-aayuno. Hindi kayo pwede mag-ayuno na hindi pa dumating. Sino ang gusto niya mag-advance mag-ayuno? Halimbawa, bukas isang araw na ditanudim niyata. Ang ibig sabihin ng pag-niyata, kapatid na Yaskor, sa mga Maranaw, ewan ko sa Tausug, ang niyata, yung pagtingin ng hilal, ru'yatil hilal. Kasi ang sabi ni Propeta, pag nakita ninyo ang buwan, sa pagsapit ng bagong buwan, nakita nyo yan, mag-ayuno kayo. Ganon din pagkatapos ng buwan ng Ramadan, makita nyo ang buwan, patapos na may bagong buwan na darating, ay pwede na kayong mag-break ng fast at hindi na kayo mag-continue. Pero, ang punto rito, ang pag-aayuno ay may tinakdang oras at panahon. Na hindi ka pwede mag-ayuno sa wala ka sa oras. Pero minsan, may mga Maranaw na maghilig mag-advance. Pati Maguindanao. Tausug. Mga excited sila. Hindi bro, kung tawagin sa Maranaw na first trip. Maganda sinabi ng kapatid natin. Ano to, biyahe? Aywan ko lang. Kasi ako, based on my experience, wallahi ito, nangyari ito before ako pumunta ng Saudi Arabia. 2009 yata yun. 2010. Nasa MSU ako noon, doon ako natuturo sa King Faisal. Tapos napunta ako sa Padyan. Marawi. Hindi pa nasira yung Marawi noon eh. Tapos, bukas yata, isang araw ay mag-aayuno. Ay hindi, bukas mag-aayuno. Nakita ko yung isa sa aking mga kamag-anak. Ha? Tapos, si Bapa, mawid siya baka, sabada, kalangon ng piyamas, ano. Oh, Bapa, kumusta ka? Alhamdulillah, mapiya ki alim. Saka nung mapipiya, alhamdulillah, kumusta? Anong ginawa niyo, Bapa? Ba't ka namili? Mamaya na magtangkas kami. Kasi nag-ayunan na kami ngayong araw. Sabi ko, ishada. Bakit kayo nag-ayuno ngayon? Ang gobernur ngayon sa time na yun is si Mustakbal, isang alim. Ang mufti natin ngayon ay si Mahid Mutilan, isang doktor na alim din. Ang mga ulama lahat dito sa Marawi City, nagsabi sila na hindi tayo mag-aayuno ngayon, hindi mag-aayuno bukas. Ang Malaysia, Indonesia na malapit sa atin, pati Saudi Arabia, hindi rin sila nag-ayuno. Pero bakit kayo nauna? Siya kaya. Yun yung mapi, first trip. O di mas maganda, first trip ka daw. Bro, hindi ang Islam first trip. Dahil ang Islam ay pagtalima.
pagsuko at pagsunod. Katulad ng dasal. Hindi pa nagmagrib, pero nagmamadali ka kasi malilate ka dun sa meeting o meron kang pupuntahan, mag-pray na kung ngayon ng magrib ka. Mawala yung oras. Anong sinabi ng Allah? Inna salata kanat alal mu'minina kitabang mawquta. Katotohanan ng mga oras ng pagdarasal ay may mga oras na itinakda ito at pag dumating ito, magsambayan kayo. Kasi ang tao, isa sa mga arkan o syurut ng sala ay dumating yung oras. So, ganun din ang pag-ayuno. Pag nag-ayuno ka na wala sa oras, wala ka sa bid'ah. Pabago sa reliyon. Binago mo. So, ngayon, may mga uri. So, may oras ang pag-ayuno, kapatid. Bro, dito ko umupo. Dito, meron. So, may oras ang pag-ayuno. Hindi ka pwede mag-advance. Hindi ka rin pwedeng sabihin. Bro, tingnan yung mga Shia. Minsan nag-iiba sila. Pati yung oras ng adan, na dumating na yung adan ng oras, ng mag-break ng fast, sila after 5 minutes pa, 10 minutes pa. Samantalang ang sunnah na malaki ang reward, pag oras na narinig mo na ang adan, na tumakda ang oras na dumating ang maghrib, break mo na ang fast mo. Pero sila, binabago. Ang Islam, mga kapatid, tandaan, hindi nakukuha ito dahil sa galing ng utak mo o dahil sa kagustuhan mo. Kapatid Ibrahim, di ba? Anong dalil na ang Islam ay hindi pwedeng kakuha sa marano na sarag akal? Ang dalil sa Quran, sa dalil na ang Islam ay hindi dahil sa kung ano ang gusto mo, kung ano ang gusto mo. Ang Islam hindi dahil sa kung anong gusto mo. Kung anong gusto ng Allah, di ba? Correct yan, Ibrahim. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Sundin ninyo ang Allah at sundin niyo si Propeta. Ito ang pinagutos ng Allah, pinagutos ni Propeta Muhammad. Kalas. Intahal amr. I have to follow. I have to follow the command of Allah. Because I am a Muslim. I submit and I surrender without any hesitation, without any complaint. Yun ang Islam. Pagtalima, pagsuko, pagsurrender. Ano ka pa? Problema na may mga taong sadyang matigas ang ulo at akala niya, yun, nagrereklamo pa kung ano daw yung tama. Samantalang Islam, mga kapatid, hindi. Okay, so, sumunod. Anong sinabi dito? Panibagong pag-ayuno. Hindi pala ito, hindi siya, ba? Alam mo, 84. Nandun na tayo sa alif ba? Peanut butter. Sponsor ni Engineer. Return back. Paborito ko rin ang peanut butter. Okay. So, nakuha natin ito. At saan ba? Para hindi tayo lumagpas. Yan ang sumuotong. Ganun lang, oo. I did not touch anything. Nanay, maligno di rin yun. Ba't gumaganon siya? Ito lang ang pindutin mo. Ayun, tama. Good. Very good. Yun ang gawin natin. Ilagay mo siya doon, bro. So, nakuha ang ibig sabihin ng saum? Bro, may katanungan sa saum? Pag-ayuno? Muhammad Saleh. Hunaka su'al? Ladaykum su'al? Ang tatapang ninyo, Sige lang.
Ang tatapang ninyo. Hindi makapagsalita sa susunod. Kayo huwag kayong magdamay. Seryoso ako dito, ibang Anong mga judgmental talaga kayo? Hindi nyo alam kung anong nasa puso ng tao. So ito ang Islam na itinatag sa 5 haligi. Huwag na natin yan kunin dahil sa kaiklian ng ating oras. Ang Islam ay 5 ang haligi. Nabanggit natin yung kanina. Ang pangalang Ramadan. Ang salitang Ramadan ay nagmula sa pangalang Ramad na tumutukoy sa ang init ng mga bato na nagmula sa matinding init ng araw. Ang kasiyam na buwan na itinatag sa buwan ng Ramadan sapagkat noong ang mga Arabo ay nagpalit ng pangalan ng mga buwan mula sa sinaunang lingwahe. Pinangalangan nila ang mga ito sa sang-ayon sa mga kapanahunan kung saan ang mga ito ay nagkataon na tumapat. Ang buwan na ito ay kabilang na tinatawag nating na natapat noong sa tag-init na panahon ng matindi ang kanilang kainitan. Okay, mga kapatid, hindi lahat ng Ramadan ay tag-init. Ang sinasabing Ramadan, inango doon sa katagang salitang Ramad na sa kainitan ng bato. Minsan kasi dumarating ang panahon ng Ramadan na napakainit. So ngayon, ang ibang mga pantas, kanilang inexplain na ang sa pagkainit ng araw o sa pagkainit ng panahon, ang Ramadan, ganun din pag nag-ayuno ang tao, yung mga kasalanan na kanyang nagawa at pag ito ay nag-saum sa buwan ng Ramadan, ay mapapawala niya ang mga kasalanan. Napapawala ang kasalanan sa pamamagitan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Yun ang explain ng mga pantas tungkol sa Ramadan. Okay. Saan na ito? Dito? Yan? Okay. So, ngayon, ano bang nangyayari dito? Okay, ito na. Yan. Sa buwan ng Ramadan, ang isang malaking pagkakataon para sa isang tao na makagawa ng mga gawain na maaring magpalapit sa kanya sa paraiso. Allahu Akbar. Isipin niyo mga kapatid, kung isipin niyo walang Ramadan sa buong taon, ano kaya? Walang challenge. Very good. Walang kapatawaran sa panahon na kung saan lahat ng kasalanan ipapatawad. Sa Ramadan kasi dito rin ipinadala at bumaba ang Laylatul Qadr at dito rin bumaba ang Quran na kung saan unang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito sa Ramadan na ito, nakakabalik loob ang mga alipin ng Allah. Tingnan niyo sa Ramadan, yung mga hindi nagdarasal, nakakapagbalik loob. Yung mga hindi nag-aayuno, nag-aayuno. Yung mga naninigarilyo na isang araw, isang oras, 2 oras, hindi makapigil na pag hindi daw nakapagsigarilyo ay mahihilo at wala sa kondisyon, bakit nakakayanan mo sa Ramadan? Yung mga marites na mahilig magsalita sa buwan ng Ramadan, sister, sorry, kapupasaan tanong na mabatal. Mashallah, nakapagpigil sa kanyang Ramadan. Pero, sorry, kasi ano ngayon, Ramadan, alam mo na yun. After na lang, after ilalapis na, continuous ka mga. No, that's wrong. Dahil ang pagpigil, mga kapatid, ay continue. Anong aral ng Ramadan? Dapat ito ang aral na tuloy-tuloy. Kaya sinabi ng mga pantas, ang Ramadan o pag-aayuno sa isang buwan ay madrasa. It is a 1 month of training na mapalapit sa Allah, mabago mo ang sarili mo. Kaya sinasabi ko, kung walang Ramadan, wallahi, subhanallah, kawawa ang mga Muslim. Paano sila mapapatawad ng mga kasalanan? Paano nila makakukuha ang biyaya sa Laylatul Qadr? Naisipin mo, ang Laylatul Qadr, bro, sa isang gabi, pag ginawa mo ang mabuting gawain, halimbawa, Laylatul Qadr ngayong gabi, nagsisimula yan after Maghrib. Ibang mga pantas, bago mag-Maghrib.
Pag nagsimula yan, pag nagbasa ka ng Quran sa oras na yun na Laylatul Qadr, parang ikaw, alalaong baga, na nagbasa ng 80 taon, 83 years. 83 years and 4 months. Ayon sa calculation ng ibang mga pantas. Kasi khairun min alfi shahr. Dalil sa Quran, Laylatul Qadr khairun min alfi shahr. This is the month of Laylatul Qadr na kung saan ang katumbas ito ng 1,000 buwan. Binilang nilang 1,000 buwan, 83 years. So pag gumawa ka ng kabutihan sa oras ng yon na gabi, na isang gabi lang, ay parang ginawa mo siya ng 83 years. Nagbigay ka ng sadaka, 83 years. Nagbasa ng Quran, nag-umrah, Allahu Akbar. Nagbigay ng zakah, gumawa ng kabutihan, nagpigil ng kasamaan. Lahat ng mabuting ginawa mo, para mong ginagawa siya ng 83 years ang reward ng pagkagawa mo, which is the fact, isang gabi lang yun. Bakit nangyari yun? Pagmamahal ng Allah sa kanyang propeta at sa habag ng Allah sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad. Kasi minsan nangyari yun eh. Sabi ng mga kasakapanunan ni Propeta Muhammad, usugo ng Allah, bakit ay paano tayo makakakumpetensya sa mga nauna? Ang mga edad nila 300, 400 years. Nag-ayuno, nag-jihad, gumawa ng mga kabutihan. Samantalang tayo, ang edad lang natin, 60 to 70, ayon sa sinabi mo. Bumaba, inna anzalnahu, inna a'atayna kal-kawthar. O Muhammad, binigyan ka namin ng maraming biyaya. Ang biyaya na kasama dito ang Laylatul Qadr. At yung Laylatul Qadr bumaba din doon sa buwan ng Ramadan. So this is how great and how we should be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala because we belong to the ummah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasa naman ito. Okay. So ang pag-aayuno sa Ramadan na isa sa pagkakataon upang mapagbayaran ang mga kasalanan. Yan yung mga kabutihan ng Ramadan. Mapawawala ang iyong mga kasalanan, dudublihin ang mga gawain, pati yung pagtulog mo. May nagsabi sa ibang mga pantas, pati yung pagtulog mo sa Ramadan, na wala kang ginagawa, pagsamba na yun sa Allah. Pagpuri na yun sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bawat gawa ng nagmula sa angkan ni Adan ay para sa kanilang mga sarili, maliban sa pag-aayuno at ito ay para sa akin. Ayon sa hadith ni Propeta, lamang at ako lamang ang magbibigay ng gantimpala para nito. Nakita nyo how special? Halimbawa, mga kapatid, ang isang tao, pumunta ka sa isang lugar. Bro, lahat ng pupunta ng Darul Baida ay mayroon silang gantimpala. Anong gantimpala? Gantimpala na bibigyan sila ni Ali Kamlo ng mga kuwan, ng mga cake.